Ma'am, hopeful pa rin kayo na magkakaroon ng trial considering na unanimous yung en banc ng Supreme Court nung bumoto sa ruling na nagdideklarang unconstitutional yung impeachment case? I'm always hopeful, lalo na sa ganitong mga pinaka-importanteng mga proseso na iniaatas sa Senado na may partikular na obligasyon. So, ilalabas ko rin yun, mga argumento, opinyon, pati boto, kaugnay ng pag-asang iyon sa August 6. Ma'am, dun sa inyong first caucus, napag-usapan po ba itong impeachment, lalo na yung naging SC ruling declaring unconstitutional yung impeachment case against BP Sara? Of course, lahat kaming mga senador at lalo na kami sa minority ay concerned sa ano yung magiging kapalaran ng impeachment trial na sa paninindigan ko ay nagsimula na at nagpapatuloy at ngayon ay naabutan itong importanteng ruling ng Korte Suprema. So, yan po yung pinag-usapan din sa All Members Caucus, patuloy na concern sa amin sa minority at para po sa akin at tingin ko sa aming lahat ay ilalabas yung aming mga argumento at mga opinyon o boto sa nagkasunduang petsang August 6. Opo. Pero ma'am, kayo sa minority, Senator Ping Lacson, ang para sa kanya, sundin yung SC ruling. So, ibig sabihin magkakaiba kayo ng stand kahit na minority, mga minority senators. May mga pagkakaiba-iba man kami ng concerns o opinion dito tungkol sa impeachment. Nagkakaisa po kami sa minority na dapat magkaroon ng maayos na desisyon. Hindi lang kami sa minority, ang buong Senado kung papaano talaga namin ititreat itong buong impeachment trial at given din yung importanteng desisyon ng Korte Suprema. At the same time, yung ibang mga importanteng prinsipyong nasa konstitusyon, kaugnay ng obligasyon ng Senado, obligasyon din ng House pagdating sa impeachment at yung karapatan ng ating mga mamamayan na magkaroon ng buong impormasyon at matugunan ang entitlement nila sa accountability naming mga public officials. Before ma'am, hopeful pa rin kayo na magkakaroon ng trial considering na unanimous yung en banc ng Supreme Court nung bumoto sa ruling na nagdideklarang unconstitutional yung impeachment case? I'm always hopeful, lalo na sa ganitong mga pinaka-importanteng mga proseso na iniaatas sa Senado na may partikular na obligasyon. So, ilalabas ko rin yon, mga argumento, opinyon, pati boto, kaugnay ng pag-asang iyon sa August 6. Meron po kasing ilang senators na nag-raise ng concern na baka raw po pag hindi sumunod yung Senado sa SC ruling ay magkaroon ng constitutional crisis. Your comment na po. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock o deadlock na sinabi naman ng ibang observers. Kaya nga talagang binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin sa ngayon at ihahain namin ng kompleto pagdating sa plenary sa August 6. At ma'am, yung sa August 6 nga po, plenary ito, are you still Yes. hopeful that you will reconvene as an impeachment court? Yes, I think the court is still convened. Ang trial ay nagpapatuloy. Kaya hopeful ako at yan ay magiging laman din ng aking mga argumento at opinyon sa August 6 na patuloy kaming magko-convene. Patungo nga dun sa pinaka-importanteng paghain ng mga ebidensya at mga witnesses dun sa bawat article of impeachment. Pero yung sa August 6, ma'am, yung deliberation tungkol sa impeachment, saan gagawin yun? Sa plenary session ninyo as legislative body or magko-convene kayo on August 6 as impeachment court? Ano yung usapan, ma'am, dun sa caucus? Apparently, tatalakay na kami ng mga issue ito bilang Senado muna, bilang legislative body. Kayo po, ano pong posisyon ninyo? Susunod po ba kayo dun sa Supreme Court or hindi? Kasi for your other colleagues, even the majority, they've made their sentiments clear. May mga nagsabi na kung sino yung pabor sa pagsunod at hindi. Lagi kong nirerespeto din ang Korte Suprema tulad ng inaasahan kong mutual respect nila sa iba pang mga branches of government. Kasama na ang legislature kung saan nakapabilang ang Senado. Kaya ang disposition ko, at naririnig ko yun sa iba pang mga colleagues ko, ay maghanap ng pagbabalanse o harmonization, no, sa pagitan ng pagrespeto sa Korte Suprema, pagtaguyod sa mga responsibilidad namin bilang Senado at pagtupad sa aming mga obligasyon sa ating mga mamamayan na nag-expect at tamang nag-expect sa amin ng pagtaguyod din sa accountability ng mga public officials. Ma'am, I remember your statement when the ruling came out. And parang, I would like to clarify, do I take it to understand na parang you feel na talagang humirap ang impeachment because of the
because of the, may mga nilagay silang requirements eh. Additional requirements. Actually, yung requirements o additional requirements na iyon para makapagsimula ng isang impeachment process ay isa sa ilang mga seryosong tanong pa rin, seryosong concerns na meron ako at naririnig ko rin sa ibang mga colleagues ko sa recent development na ito ng desisyon ng Korte Suprema na habang dumadaan yung mga araw ay sinasabi na rin ng ibang mga constitutionalists at legal experts at palalim ng palalim yung mga concerns na pinapahayag nila papunta na sa konstitusyon, papunta na sa mismong demokrasya natin. So in a sense, humihirap o bumibigat yung aming responsibilidad sa ngayon na klaruhin itong mga lumalabas na concerns tungkol sa impeachment process per se para magabayan kami sa kasalukuyang impeachment at yung implikasyon din ito sa mga posibleng susunod pang mga impeachment process sa mga susunod na maraming taon pa. Anyway, ma'am, may mga nagsasabi na kung yung Senate noong February, inaksyon na agad yung impeachment, tapos na sana yung impeachment trial kay VP Sara. Pero according naman kay SP Cheese, parang vindicated na naging maingat nga yung Senate dahil paano kung tinapos nyo yung trial, kinonvict nyo si VP Sara, and then ganito yung naging ruling ng Korte Suprema. So ano daw yung magiging sitwasyon ngayon ng Senate? I would not say na vindicated ang Senate leadership dito sa ruling ng Korte Suprema. Dahil nga separate and co-equal branches kami, so mayroon po kaming in a way separate and co-equal obligations din na kumilos ayon sa aming kanya-kanyang mga obligasyon. Hindi ko rin naman masabi na di sana tapos na yung impeachment trial sa ngayon kasi hindi pa nga kami humahantong sa pagdesisyon ng trial calendar. Pero definitely, I still believe na kung sinunod namin yung klarong sa konstitusyon na commence trial forthwith noong Pebrero, ay mas nakausad na kami sa ngayon at mas natutupad na namin ang aming obligasyon sa ating mga kababayan na pati sila, hindi lang kaming mga senator judges, pati yung ating mga kababayan ay kahit papaano nagsisimula ng malaman ano ba yung mga ebidensya at witnesses sa mga articles of impeachment by now.